Bansang Pilipinas, welcome po sa ating palatuntunan, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Up Batangas. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio, ang iyo po mga kasama sa isang oras na palatuntunan dito po sa 98.5 FM. At tayo po ay mapapanood din po sa cable TV sa Lipa at 8 o'clock to 9 o'clock in the evening. Ngayon pong araw nito at bukas ay replay po tayo sa DWWB Armed Forces Radio at tayo rin po ay mabasa sa Hataw, Police Files, Saksi, sa Veritas, sa Herald, Batangas Inquirer at saka sa Balikas. Ito po yung mga kasama po nating tumutulong sa ating programang Up Batangas. At of course, ang ating pong kumpadre na hindi po tayo pinababayaan. And I'm sure yung ating pong programa ay bibigyan din po ng puwang sa kanyang programa sa higanting radio station ng DZRH, ang ating KDP Golden Dove Awardee, si Bing Formento. Good morning, Bing. Good morning sa taga Batangas, buong Pilipinas. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga katoto. Okay, Bing, lumalaki yung ating community ngayon, ha? Noong nakaraang episode natin ay ang kasama lang natin yung Batangas Chamber of Commerce and Industry at saka yung Rotary Club of Lipa South. Ngayon ay meron tayong kasama ng bagong grupo na. Itong Philippine Marketing Association dito po sa Batangas. And next week, sasamahan na rin tayo ng TIGPA ata. Yung mga grupo ng mga accountants naman ito. And then lumalaki ng lumalaki ang ating community. Kaya sa mga nanonood po dyan sa Batangas, good morning po sa inyo, team. Opo, at narito yung mga business persons natin at narito yung ating Pangulo ng Chamber of Commerce ng Batangas. Okay, papakilala ko lang sila ngayon dito, ha? Ang ating pong mga kasama sa ating palatuntunan ay ang President po ng Batangas Province Chamber of Commerce and Industry. Walang iba kundi si President Pedrito Calao. Kapit, magandang umaga. Magandang umaga din. Sa alam po ng Batangas Province Chamber of Commerce, kami po ay nandito rin upang magbigay po sa inyo ng magandang informasyon. At kasama din po natin ang ating kaibigan, galing din po sa the same organization, unahin po muna si Mar Amparo, ang director po ng Rotary Club of Lipa South. Mar? Good morning, Jerry. Magandang umaga sa mga nakikinig sa buong Batangas at sa buong Pilipinas. Mga po si Mar Amparo ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Director ng Lipa South Rotary Club. Good morning sa inyo. Thank you very much, Mar, sa tulong mo rito sa ating forum, yung tinapay at saka coffee. Maraming salamat, malaking tulong niya sa atin, And then also we have si Meds Kahanding, Executive Director ng Batangas Province Chamber of Commerce and Industry. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay ating pagsamasamahan ang programa natin at ang ating Up Batangas. Okay, makakasama rin natin mamaya sa ating palatuntunan ang Group Commander ng 740th Combat Group. Ito yung unit ng AFP na in charge dito sa ating area sa Batangas. But before him, gusto ko palang ipakilala ang ating First Lady ng ating co-host, si Bing Formento, si Ate Nora. Si Ate Nora na dito. Good morning, Ate Nors. Magandang umaga sa inyo lahat po at good luck po sa inyong sa inyong programa po. Thank you very much, Ate Nors, for gracing our program. Colonel Villarreal, ang ating pong Group Commander ng 740th Combat Group. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Kami po sa 740th Combat Group ay handang makipagtulungan para sa ikakatagumpay ng inyong magandang ano. Thank you very much, sir. And as I have said, kasama po natin ang Philippine Marketing Association sa Batangas. Narito po ang Vice President po nila, si Martin Vivas. Mark? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga manonood at magandang oportunidad po ito sa aming organisasyon at nagpapasalamat din kami sa Up Batangas, kay Tita Beth sa Batangas Chamber of Commerce
na napaunlakan kami at nabigyan kami ng pagkakataon na makibahagi at makialam kung ano po ang nangyayari dito sa ating sa Batangas. Salamat po. Thank you very much. At ang yung Vice President for Agriculture and Food Insecurity, si Christopher Garais. Sila? Sa Philippine Market. Okay. Sa Philippine Marketing. Okay, good morning po sa lahat ng nakikinig ng 98.5 at maraming salamat po at kami pinunlakan po dito at inimbitahan bilang kasabi po ng Philippine Marketing Association. Nais po namin ding bigyan ng suporta ang turismo dito sa Batangas. Thank you very much. Mamaya po ay makasama din po natin sa ating palatuntunan ang Bureau of Internal Revenue sapagkat ngayon po April 15 ay ang last day ng filing para po sa income tax return. But before that, siguro papasadaan muna po namin ang ating pong Group Commander ng 740th Combat Group, si Kero Villarreal. Hingi po tayo ng report tungkol po sa kanilang ginagawang mga community works, especially yung preparation para po sa eleksyon at kung ano pang mga pinagkakabalahan po ng 740th Combat Group. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po. Pwede ba makahingi kami ng report sa inyo tungkol po sa ating pinagkakabalahan dito sa area din, sir? Opo naman. Sa ngayon po ay talagang abalang-abalang ating mga kasundaluhan. Tulad ng nasabi ni Jerry, abala tayo sa pagsugpok sa ating mga panloob na soberano sa seguridad at bukod doon ay itong papalapit na eleksyon. Bagamat lahat tayo ay nagtatrabaho tungkol dito sa tungkol sa kapayapaan ng ating lugar, ay nakikita natin na talagang patuloy na humihina na ang ating kalaban. Lalo silang lumiliit kasi sa approach natin ngayon, less tayo sa more on civil military operations na tayo. Marami tayong programang pinatutupad sa pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor ng grupo tulad ng ito. Ako'y naniniwala na lalo natin mapapadali mo ito yung suliran natin sa pagkaloob na seguridad sa pamamagitan nila. Kasi yung marami ng mga sectoral group na nakikiisa sa atin, malaking tulong yan. Alam naman natin sa AFP, more on manpower tayo at saka yung mga sasakyan natin. Yung mga support financial at saka mga projects, nakikipag-ugnayan lang tayo sa mga LGUs at saka sa tulad ng mga sectoral group. Dahil naniniwala tayo na kapag may kaunlaran o development sa ating lugar, ay hindi na natin may hikayat o yung kabila, yung sa PPP, hindi na nila may hikayat ang mga tao. Kasi kaya nila madaling nahihikayat nung araw yun dahil sila naghihirap. Yun kasi ang kondisyon na gusto nila. Ang tao ay naghihirap para madaling i-agitate, madaling galitin para maisama nila. Ngayon kung may development at progreso sa ating lugar, ay hindi na nila mahikayat. Yun ang ginagawa natin. Kaya yung mga proyekto natin sa rural area, sa mga kabundukan, ay pinalalaganap natin tulad ng pagsasagawa ng mga daan, ng mga kalsada, papunta sa tinutulungan natin sila. Sa panahon ngayon, medyo napipinding ng konti kasi election. Election yan na bawat kasi kami makilahok sa mga politiko. Kaya iniiwasan natin na magkaroon ng issue tungkol dito. Tulad ng nasabi ni Jerry nga, busy rin tayo sa election related kasi kailangan isipin din natin yan. Alam natin na hindi sapat yung bilang ng kapulisan natin, kailangan ng augmentation natin ng AFP. Yan mo ang ginagawa natin. At yan naman po may mga plano na kami sa pagtulungan ng PNP natin. Sir, yung Cavite ay just recently ay pinag-turn over po sa Provincial Peace and Order Council sapagkat ang classification po na nasabi ng probinsya ay ito po ay insurgency free. May tanong ko lang po sa inyo, sir, kung ano ang magiging epekto nito dito sa Batangas, sa province, sapagkat ang Cavite po ay katabing probinsya ng po ng Batangas. Ano ang epekto nito when it comes to peace and order po ng Batangas? Malaking epekto yan. Bagamat yung Cavite ay hindi ko sakop ng area ko, area na ho ng 730 yan. Yung pagkaka-hand over ng 730 o ng AFP sa LGUs tungkol sa peace and order, malaking bagay yan.
alam natin na ang mga gumagalaw na NPA dyan, o yung CPP-NPA, kadugtong dito sa Batangas dahil nga adjacent kalapit lang. Yung mga gumagalaw noon sa Cavite, dito rin sa area ng First District. So, nakikita na natin na talagang patuloy na humihina ang kalaban. Kaya, ang epekto nito, gaganda ang kalakalan dito sa lugar natin. Alam natin, pag mawala ang insurgency, pagbibigyan ng puwang ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating bayan. At yun naman ang hinahangad natin sa darating na panahon. Okay, gusto ko rin pong i-acknowledge po ang pagdating ng ating kaibigan na si President Nominee Alvin Castillo. Alvin, good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. I understand, galing ka pa ng Tagaytay, no? Oo, Kumusta yung activity natin doon? Ayos naman. Marami kaming activities kahapon. Kasi ang kahapon tsaka ngayon, ito ay tinatawag naming PSETs, yung mga training ng mga magiging presidente this year at saka yung istas ng District Assembly. So, at saka tinurnover na kay Governor Tato Timayuga yung pagiging governor ng aming district. Okay, congratulations my friend, President Nominee. Magandang ka na, no? Kasi wala kang responsibilidad na. Alam mo naman, marami kaming inaandang mga proyekto at alam mo naman, ang Rotary ito sa pagsiservisyo sa tao sa mga nangangailangan. So, sana naman ay maging maayos na Okay, gusto ko rin pong i-acknowledge po ang ating mga support personnel. Nandito po si Sergeant Villaruel, si Sergeant Sabangan, si Sergeant Valdez-Sancho. Sila po ang ating mga support personnel sa ginagawa po nating taping dito po sa Blue Sapphire, courtesy of Dean Go. Siya po may-ari nitong napakaganda, napakalamig, at saka ang sarap ng pagkain dito sa Blue Sapphire. Di ba, President Ted, no? O kung gusto niyo magtanong sa ating mga guest ay pwede kayong let's take advantage of the presence of the Group Commander of 740th Combat Group. Let's talk about the peace in the order situation in Batangas at sa yung ating resource person. And then mamaya ay lilipat naman tayo sa usaping pang-ekonomiya naman. Mamaya ang Bureau of Internal Revenues. Pero mamaya na yan, tapusin mo natin po yung usaping pangkapayapaan. Okay. Sir, kapag na may tanong? Meron po akong natanungan tungkol po sa nabanggit ko kanina tungkol po sa mga insurgents. Kami po bilang kasapi po o mga asosasyon ng Batangas Chamber of Commerce, meron po mga investors na gusto po maglagay ng negosyo, lalo tigit po doon sa linya ng agrikultura. Kasi po ang Batangas po ay nangunguna nga sa livestock at gusto nilang bumili ng mga farms, lalo tigit. Pero dito po sa Lipa, medyo hindi na po kasama yung sa zoning. At sa katunayan, doon na po nililipat sa mga baybayin. Ito po mga baybayin ito ay sa bayan po ng Rosario, Taysan, Lugo, San Juan. At ayon po sa mga informasyon namin, meron pong natatakot po mga investors bumili ng lupa dyan para maglagay ng mga produktong pag-agrikultura. Sa dahilan na nababalitaan na may mga pagkakagaling po ng Quezon, lumiliban po yan sa kanila pong R&R o yung rest and recreation na tinatawag, tumutuloy po ng Mindoro. At dyan po pupunta sa mga baybayin yan. Ang aming po katanungan ano po ang proteksyon na may bibigay natin dito sa mga investors na ito na gusto maglagay ng hanap buhay dito po sa Batangas. Magandang umaga ulit. Para po sa inyong kaalaman, ang ating mga kasundaluhan ay hindi po tumitigil sa pagsubok yan sa problema natin sa panloob na seguridad ng ating bansa. Sa katunayan, lahat po ng tao natin ay nakadeploy. Meron tayong mga tinatawag na SOT team, Special Operations Team. Marami yan, buong Batangas yan. Naniniwala ako na kayang protektahan ng ating kasundaluhan. Sa katunayan,
patuloy silang lumiliit na lumiliit. Yung sinasabi ninyong daanan, totoo yan, kasi malapit tayo sa Quezon eh. Kasi minsan dyan sila nag-exit sa area, dito sa Lubo, Rosario. Hindi pa iwasan yan, minsan makakadaan talaga. Kasi may ilan-ilan pa rin tayo na nakikipagtulungan ng mga kababayan. Pero sa nakikita ko, patuloy na lumiliit sila. Kasi lumalabas na sila eh, humihingi na sa amin ng mga mutante, kung ano ang magandang gawin. At yan naman ay na-advise na natin ng maayos. At sila ay nakikita ko na naniniwala sa magandang hangarin ng ating kasundan ng AFP. Kasi nararamdaman nila na puro pagtulong ang ginagawa natin. Kahit nga binabato tayo ng issue, hindi na maniwala ang mga tao. Kasi yung mga sundalo natin, kasama na nila na pang-araw-araw nilang trabaho. Tumutulong sila kung may problema. Yan ang masasabi ko lang, huwag silang mangamba. Yung may mga plano na gustong magtayo ng kanilang kabuhayan, ituloy lang nila. Naniniwala ako na patuloy na ulat ang bayan natin. Ituloy nila yung maganda yan. At mabibigyan natin ng garantiya na hindi kami titigil sa ginagawa namin kampanya. Okay, thank you very much. Okay na po mga kaped, nasa na po yung katanungan po ninyo. Nakakalimutan ko banggitin po yung isa pa rin industriya na nandiyan sa baybayin, yun po sa turismo. Ang layo ho ngayon sa San Juan, i-develop na. Meron din po tayo sa papuntang Western Batangas. At yun po ay dapat natin protektahan din. Kapag siya ng mga baybayin dito. Totoo po yun. Last Friday lang o the other day, magkausap kami ni Konsyal Pasko ng San Juan. Binaybay namin yung mountain ranges. Ang ganda ng mga kabundukan dito. Tuloy-tuloy yan. From San Juan, lulusot ng Rosario, lulusot ng Lubo. Ang ganda. Sa ibabaw kami dumaan, tumakbo kami, pero sa haba at sa taas sa tarik ng bundok, nilakad na natin yun. Kasama ko yung mga sundaluhan, mga estudyante. Rotary, kasama rin namin yung Rotary nung tumakbo kami last Friday. Mga teacher, kasama rin namin. And then sama-sama kami nag-breakfast doon sa bundok. Nakita ko ang ganda talaga ng napabundukan ng Batangas. Ganon din naman yung sa area ng yung sa turismo naman, dito sa may dagat. Yung may tinatawag sila doong seascape. Ang ganda makita pa natin na hindi pa siya disturbed. Yung parang maganda talaga. Makita mo yung mga corals, mga isda, ang daming isda, sabi nga nila, yun daw ay inaalagaan nila. Dahil dito sa Batangas, ilan na lang yung gano'n. Dito rin sa area ng sa may Katmon, yung pinupuntahan ng mga birds. Narating ko rin yun, may malalaking puno pa doon na pinipreserve nila. Ang ganda, sabi ko nga, darating ang araw, ang mga tao dito unlad. Kasi sila ang unang mabibiyayaan ng mga darating ng mga turista. At bukod doon, alam natin ang Batangas ay isa sa probinsya na malapit sa sentro, sa Kamaynilaan. Madaling puntahan. Kung tutusin, hindi na natin kailangan pumunta ng malalayong lugar na andito lang, malapit lang sa Manila. Mag-bailan lang tayo, hindi na tayo nilang mag-plano, nagagastos ng malaki. Kung gusto natin manood yung mga ibon, iba't iba, ang daming klaseng ibon na dumarating doon. Kaya sabi ko, ito ang kailangan natin. Bukod sa agrikultura, turismo, ang lakas dito sa Batangas. At naniniwala ako, hindi na magtatagal, mabilis na uunlad ang Batangas. Okay, sir, nabanggit ni Kaped yung lugar ng Lubo, ng San Juan, at yung mga karating pang mga bayan dyan. Meron po tayo mga unit pong assign doon na anytime na yung mga investors ay gustong magpunta po ng negosyo sa kanilang lugar at gusto nilang ma-shield yung kanilang negosyo, yung interest nila, ay paano pwede sila makipag-collaborate sa inyo para makonektahan man yung interest nila sa parting lugar na yun. Opo, alam natin na pro-development tayo. Kaya yung mga ganyang bagay, talagang pinoprotektahan natin.
At yan ay para din sa atin, sa mga mamamayan ng Batangas. At sa kabuuan, sa bansang Pilipinas. Alam natin, pag napaulad natin isang komunidad, so parte ng bansa natin. At umasa kayo na meron tayong mga kasundalunan na nakadeploy. Marami tayong mga kasundalunan. Makipag-ugnayan lang at hindi ko kayo magdadalawang salita sa kanila. Colonel, ako po ay may follow-up questions. Para din po sa kaalaman ko, hindi para din po sa kaalaman po ng ibang manonood. Ngayon po, yung katulad po na nasabi ni Capel na meron tayong mga investors na gustong maglagay ng negosyo sa atin. Ang ibig kong sabihin nito, kung may negosyo, may kaunlaran sa ating nayon, sa ating lugar. Ang itatanong ko po, ay kung may mga palaki na pumipigil sa kanila, ay sa ano pong kadahilanan? Ano po ang kanilang mga intentions? Dahil ang mga investors ay nagpunta rito para sa ikaunlad ng ating bayan. Yung po ang ating sabi ko nga, yung balakid na tinutukoy nyo, patuloy na lumiliit at humihina. Later on, tuluyang mawawala yan at i-hand over natin sa local government unit. Meron tayong proseso na ginagawa na hindi naman kara-kara inaalis natin yung mga sundalo dyan. Tinuturuan natin yung komunidad na protektahan yung sarili nila. Na sa ganun pag dumating yung araw na ipinul out ang sundaluhan, ay sila na mismo ang mga nalaga sa seguridad ng kanilang lugar. At maganda po yan, may programa ho yan. Ang sa isang tulad sa isang barangay, ang barangay captain ang nangangalaga ng katahimikan ng kanilang lugar kasama kanyang Ang nakikita ko sa problema dyan sa mga kanayunan natin, yung kahirapan ng ating mga farmers sa particular dito sa mga kanayunan natin na walang kalsada. So nahihirapan yung mga biyahero ng mga produkto nila at mahirap talaga yung kanilang kalalagayan doon. Yun ang nagpapahirap sa ating bayan na naghihikayat itong mga ito para sumama sa taas naman lumaban sa pamahalaan. Yun ang nagpapahirap sa ating kanayunan. Totoo po yan, kaya ang ginagawa natin sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan natin tulad ninyo ay nagagampanan natin yung aming dapat gawin. Alam natin ang kasundalunan, manpower lang, sasakyan. Pero naandyan tayo, naabot natin ang pinakaliblib na lugar ng mga kanayunan. At yung mga programa ng ating gobyerno ay naibigay natin. Sa pakikipag-ugnayan sa tulad halimbawa sa local government unit, sa mga mayor, meron kasi silang mga programa na ang kulang lang ay dalhin natin sa mga rural areas. Tulad ng nabanggit po ninyo, yung paglalagay ng daan dito sa San Juan from Sitio Calabasahan papuntang Macmitin. Isa mo sa proyekto natin yan sa pagkipagtulungan ng mayor. Yan po ay naihingi na namin ng pahintulot kung sa may-ari ng lupa, yung dadaan ng kalsada. At verbally, pumayag na sila. Ginagawa lang natin yung mga sa proseso yung mga papeles na kailangan ng permanent. Pero ang mayor ho natin dyan sa San Juan nakikipagtulungan sa atin. At nakikita ko malapit na ho yan. Siguro after election, mas mabilis natin magagawa. Sabi ko nga, nalilimit na kami sa pagtatrabaho dahil election ngayon eh. Kaya iniiwasan natin na magkaroon ng issue na politika. Pero andyan tuloy-tuloy pa natin ginagawa. Tulad yung mga iba't ibang organisasyon, sabi ko nga, meron sila rin mga programa yung tungkol sa pangkalusugan, ay nakakarating yan sa kanayunan sa pamamagitan namin. Dinadala natin yung mga doktor, yung kanilang gamot, pinagsasama-sama natin, yung mga dentista, at iakyat natin ang pumunduran. At yan ay malaking tulong sa kanila. Nakikita ko patuloy na umuunlad ang ating probinsya. Good morning ha, Colonel. Ang akin naman yung suggestion, dahil kayo nasa infrastruktura, ang kailangan yung mga daan, okay sa real estate, nararating ko yung mga bukid, ay may mga barangay road tayo na barana, yung na tinubuan na siya ng mga halaman, ng mga puno. So
kaso na hindi na nagagamit. Yun ang nakikita kong solusyon na mapaluwag ang mga trapiko dito sa ating bayan, sa Batangas. Siguro mas maganda makikoordinate kayo sa mga city assessor o town assessor ng bayan-bayan para makita niyo yung mapa ng mga barangay road na nasaraduhan na at makakatulong siguro ito pag mabubuksan sa trapiko mabilis na pagdadala ng mga kalakal ng mga taga-buhay patungo sa bayan. Yun ang nakikita. Opo, gagawin po natin yan. Sabi ko nga, malaking tulong yung tulad nito. Nagkakaroon tayo ng bukas na ugnayan sa isa't isa. At lalong lumalawak yung pakikipag-ugnayan namin mga kasundaluhan sa tulad ninyo. Tulad niyan, yung suggestion nyo, maganda na yan. Pagbubutihin pa namin. Siguro, during patrolling ng mga tao natin, isasama natin yung pagtingin sa mga daan na sinasabi niyo masasama. Yun may mga sumibol na mga puno na hindi na nagagamit na sa halip na magamit sa sasakyan, tao na lang mga gagamit. Thank you very much. Opo, gagawin po natin. Ito po'y karagdagan na gusto ko rin pong may tanong sa inyo. Napag-ito kanina yung tungkol sa mga election-related na pag-maintain ng peace and order. Ano po yung ginagawa ngayon doon sa mga kaso naman ng yung tinatawag na revolutionary tax? Meron po tayong sa ilang mga lugar na kailangan magbigay ka para makapagkampanya ka. Ang kung po nito, paano po tayo magkakaroon ng malinis na eleksyon kung meron pong mga ganyan? At saka yung kalawa po, kung meron po tayong mga kandidato na ika nga may koreksyon o alam na po ito ibig ko sabihin. Totoo po yan. Maraming kadahilan ng isang kandidato kung bakit ginagawa niya. But of course, siguro, ang una dyan ay manalo siya sa eleksyon. Ang ginagawa natin dyan ay yung kampanya natin, yung input drive. Nakikipag-ugnayan tayo sa mga kandidato na sana huwag silang sumuporta sa kaliwa. Kasi hanggat may sumusuporta sa kaliwa, sa kabila, patuloy silang mabubuhay. Sa atin lang, kami sa mga kasundaluhan, naniniwala na kung hindi susuportahan niyang kaliwa, kusang mamamatayan. Kasi nabubuhay sila sa suporta na pinipigyan ng mga mamamayan. Tulad na nabanggit niyo sa mga kandidato, ang gusto nila manalo, kaya sa pagkipag-ugnayan namin, ayaw din nilang sabihin siguro. Pero ipinapaliwanag din namin yung mga evils o yung mga hindi magandang mangyayari habang sinusuportahan nila yung mga kaliwa. Okay mga kaibigan, siguro hanggang dito lang yung portion ng ating usapang pangkapayapaan sapagkat yung next portion naman natin ay tungkol naman sa pangkaunlaran at secondly ay meron pang appointment ng ating pong resource person sa usaping pangkapayapaan, si Colonel Villarreal. Sir, baka meron kayong gusto ipahabol ng mga activities na gusto niyong may kapatid sa ating mga tagapagsubaybay? Salamat, Jerry. Magandang umaga ulit. Nais ko lang ipabatid sa ating mga bisita, hindi lang at sa lahat ng mga nakikinig, na kami po sa ang inyong kasundaluhan ay sincere at talagang ginagawa ang lahat ng aming magagawa para malunasan yung problema natin sa pangkaloob na seguridad. Sabi ko nga, hindi kayang solusyonan ng kasundaluhan lang itong problema natin ito, usapan ito, kung hindi makikipagtulungan ang mga local government units natin at iba't ibang sektor ng lipunan natin. Ito po ay bagamat patuloy na humihina ang kalaban,
kailangan po sama-sama tayong magtulong-tulong para malunasan natin ang usapin nito. Yun lang po ang gusto kong iparating. Sana po itong pagkakataon na ito ay maging daan upang yung iba nating mga kababayan ay mabuksan ang isipan na kailangan nilang suportahan ang kanilang kasundaluhan. At kayo po ay hindi po kayo magdadalawang salita sa amin kung kailangan ng tulong tungkol sa pagpapayapaan. Salamat po. Sana po maunawaan tayo ng ating mga tagapakinig at hindi po kami mapapagod na tumulong sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Thank you very much, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, ang Group Commander ng 740th Combat Group ng Philippine Air Force na nakabase po dito sa Fernando Air Base. Palakpakan po natin siya. Thank you very much, sir. Well, mga kaibigan, natapos na po yung ating first part ng ating programa. Mamaya po ay may mga bisita pa tayo dito. Ang dami pa ho. No? Tayo magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala galing po sa studio. Ito ang inyong Kawal Pilipinas. Ito ang inyong Armed Forces. Sir, pag-ipas na panahon, hindi kailan sa atin ang maraming buhay. Ikaw naman mag-introduce ng guest mo. Okay mga kaibigan, balik po tayo sa ating palatuntunan. Welcome back sa ating second portion ng ating programa. Ngayon ho ay pasalamat ako kay Meds Kahanding, ang Executive Director po ng Batangas Provincial Chamber of Commerce and Industry, sapagkat meron siyang imbitadong bisita para sa ating palatuntunan ngayon. At siguro siya na po ang magpapakilala sa ating pong resource person on marketing. Meds? Salamat, Colonel Sumudio. Tuloy-tuloy po natin itong programa. Mag-iimbita tayo ng mga interesting at saka mga resource person na makakatulong sa atin sa Up Batangas. Ngayon po ay narito ang mga taga-Philippine Marketing Association Batangas, ang ating pong Vice President si Mr. Martin Vivas, at ang aming PRO na si Topper Ganaris. So ipapaliwanag nila yung mga programa ng Philippine Marketing Association at yung mga ginawa nila during the last few months para sa ating improvement ng ating marketing dito sa Batangas. Para po sa alaman ng karamihan, ang Philippine Marketing Association po ay naumpisahan po yan noong pang 1954. So kung bibilangin po natin ay talagang napakarami na pong taon. Ngayon po, dito po sa Batangas chapter, naumpisahan po ang Philippine Marketing Association 2 taon na po nakakalipas. So kung pagmamasdan natin ay medyo nahuli na po tayo. Nahuli na po tayo ng ilang taon pa. Pero ang kagandahan po nito ay hindi pa rin po tayo makahuli sa larangan ng ating kaalaman. Ang objectives po ng Philippine Marketing Association is it is an organization for the advancement of marketing by profession and also for the service. Ito po ay tinatalakay din po natin dito ang mga panibagong methods, techniques, strategies sa ating changes ng environmental marketing po. Ngayon po, sa katunayan po, meron kami binubuong travel fair dito sa kabuuan ng Batangas. At ito po ay gagawin natin sa loob ng 3 araw po. Iniimbitahan ko po ang mga ating mga kababayan na makilahok po dito sa travel exhibit na gagawin po natin ito sa Mayo po. Salamat po. Itanong ko lang kay Marvin kung ano yung bulk ng membership ninyo sa association na ano ito, nasa tourism, sa travel, or kasama na rin yung ibang mga negosyo dito sa sa iba sa Batangas? Ito po, ang Philippine Marketing Association po ng Batangas, ito po ay komposisyon ng mga industry, private sector, at wala po itong pinipiling walang pinipiling section. Lahat po ng mga
o kahit po sila ay nasa larangan po ng schools, sila ba po pwedeng pumasok sa amin? Kasi po ang marketing po ay ginagamit po ito lahat ng industriya para po matugunan ang mga kaalaman ng kanilang mga tauhan. So lahat po ay po pwede po, welcome po silang lahat sa aming grupo. Ngayon, based dito sa, dahil kayo kayo yung merong kaalaman po dito sa takbo ng inyong organization, based sa inyong data, kumusta ang Batangas in terms of yung marketing? Tumataas ba yung marketing transaction dito sa Batangas? At kung mayroong tumataas, anong industry? Is it on tourism, o yung travel industry, or yung mga basic commodities? Kasi alam natin, nandito na po ang ating SM, nandito na po ang nandito natin? Robinson. So, itong presence nitong mga higanting, mga malaking malls nito, alam ko ang laki din ng demand, ang laki din ng transaction sa mga basic commodities. Anong monitoring niyo dito? Sino gustong sumagot? Si Martin? Sa katunayan po, ako po ay nagtatrabaho din sa Microtel Hotels and Resorts Batangas. Kung maibabalik po natin ang economic downturn, makikita po namin sa aming occupancy na lumiliit po ang percentage na occupancy ng isang hotel. At kung pag-aaralan din natin mga karatig na hotel, yung mga expats nila ay nangangaunti rin. So sa ngayon pong taon na ito po yung tinatawag naman natin na economic upturn naman tayo ngayon. Yun po ang aking Kasi po sa hotel din makikita rin natin na umaangat na rin po. Dumadami na po yung mga taong mga investors natin, yung mga contractors natin, dumadami na rin po. Dito po sa Batangas ay nakikita ko po na ang lahat po ng aming ginagawang mga seminars ay dumadami na po yung mga attendees natin. Kaya naniniwala po ako na itong bayan, itong lungsod ng Batangas at ng Lipa ay talaga pong ang mga tao binibigyan na po ng sapat na kaalaman na ito po ang kailangan para sa ikaunlad ng kanilang industriya. Kasi ako may maitanong natin. Kasi ito bang inyong marketing group na ito privado? At saan po kayo kumukuha ng pondo? Kasi siyempre kinakailangan niya ng financial support. Lalo-lalo na kapag kayo ay nagkakandak ng mga training programs. So, saan po kayo kumukuha na po? Ito po ba ay na-subsidize ng ating local government or saan po ba? Ito pong Philippine Marketing Association Batangas Chapter. Ito po ay isang non-stock and non-profit organization under the law of the Republic of the Philippines. So yung mga tungkol po sa pondong ito po ay kinukuha namin sa membership lang po. Sa membership lang po. At ito pong nakupalitan namin mga pondo ay hindi po namin ginagamit sa aming profession lamang po. Meron po kaming programa sa ating pong mga komunidad. Katulad po nung nagdaang Pasko, kami po ay pumunta sa Balete at kami po ay nabigay ng mga groceries, canned goods para sa ating mga kanalin po. Thank you very much, Marvin. Gusto ko rin i-acknowledge ang arrival ng ating President. Ito, kaibigan natin sa Rotary Club of Lipa South kasi member din ito eh. The President of Batangas National Science na ngayon. Anyway, ikaw naka-joke. Ang ating kaibigan si Jody Castro. Presidente ako ng Batangas College of Arts and Sciences. Batangas College of Arts and Sciences. Okay, so Kadyo, kumusta naman ang buhay natin? Okay naman. Lalong bumaba pa namin, Kadyo. Thank you. Sana matutuloy. Balik ko lang dito sa ating President po or Vice President po ng Philippine Marketing Association. Anong tingin ninyo dito sa Batangas? Kasi potential ba talaga sa mga investors na ang kanilang
ang kanilang sentro ng kanilang pangangalakan ay nasa mga basic commodities. Kumusta yung pag-aaral ninyo? Dahil alam ko may research section din kayo na nag-aaral kung ano yung environment ng negosyo ng Batangas at alam ko napupulso niyo yung mga bagay na ito. Opo. Bali rin po sa kaalaman din po ng iba kung pagmamasdan po natin ang Batangas, lalo na po ang iba. Kung kasalukuyang mga nagdaan-daan po, ay kakaunti po yung mga industriya nandito po sa atin, lalo na po sa pribadong sektor. Ang pangalawa po ay yung mga malls po natin. Diyan po, makikita po natin na naglalakihan po yung mga malls natin. Ibig pong sabihin yan, yung pong commodities ay talagang dumarating sa ating lungsod ng Lipa. At para din po sa mga ibang taong mga gusto rin matuto tungkol dito, kasi ang produkto po ay hindi maibebenta kung sariling produkto rin lamang po. Kailangan din po ng kaalaman ng nagbebenta po. Salamat po. Kay Kadjo, dahil si Kadjo ay nasa academe at hindi may iwasan na pag gumanda ang takbo ng ekonomiya sa Batangas, lalo sa Lipa, ang magbe-benefit dito ay yung education din natin sector dahil siyempre may yung mga magtatrabaho dito, magkakaroon ng capability na magpaaral ng mga bata, mayroon mga mag-migrate dito galing sa ibang probinsya, pupunta ng Lipa, magkakami yung population natin dito, magkakaroon ng anak yan, at hahanap ng school yan, di ba, no? So, sa inyo, Kadjo, kumusta? Paano yung tinitignan ito? Meron ba kayong mga anticipation sa future na requirements ng Lipa at kayo kasama kayo sa Lipa in terms of providing yung services sa education? Ang paaralan namin ay aware na dumadami ang tao, malaki ang population. So, pinaghahandaan namin yan. And ang katunayan ay patuloy kaming nag-iipon ng pera para makabili ng lupa. And very recently, nakabili na kami ng lupa para mas lumuwang yung aming campus at kung sakaling magpapatayo kami ng building ay may paglalagay. Okay, talagang iba to yung aking kaibigan. Pero tungkol sa bago ibigay kay Bets, yung sa curriculum, yung program ng mga courses na inyo-offer ninyo, alam mo, college na kasi kayo yun, di ba? Yeah. Accredit na kayo ng, ano yung nag-accredit yan? Yung Department of Education. But sa tertiary, check, di ba? No. Iba-iba na yung industriya dito sa Batangas at hindi na maaari na puros accountants na lang ang i-produce natin, hindi na maaari na puros mga nurses na lang ang i-produce natin. Kinakailangan may bagong skills din tayo or professional. Anong mga nakita niyo mga trabaho or karira or profesyon ang dapat tingnan ng edukasyon, ng sektor ng edukasyon dito sa Batangas with the advent of so many industries in Batangas, Kadjo? Sa amin parte, ang ginagawa namin ay kahit sa elementary level ay ang inihahanda ng aming mga bata. Katulad ngayon, binabong namin ang aming curriculum sa elementary. Ginawa namin na talagang fully science-oriented. Para ngayon yung mga bata ay handa na sa panibagong hinaharap nila. And sa high school, ang aming offering ay meron kaming science curriculum, meron kaming curriculum for the arts, at meron kaming plano na magtayo pa ng curriculum para sa sports naman at saka sa yung enterprise. Okay, very good yan. Good news sa mga gustong mag-career sa area na yan, di ba? Kasi may mga tao na yun talaga interest nila, di ba? May mga tao nga tayo na ang interest talaga nila is sa music, di ba? Sa arts. Yung ganitong mga programa, meron kayo offer nito in the future, Kadjo? Yeah, yun na nga. Sa high school namin, meron kami ngayon na high school for the arts curriculum. And yung aming first batch ng graduate dito sa curriculum na ito, ay katatapos lang. Kaya dalawa kami valedictorians itong nagdaan graduation namin. Isa sa science curriculum at isa sa high school for the arts curriculum. Sa pagtutulog ba ako sa mga paaralan may ibabahagi ba natin yung kaalaman sa mga kabataan magbayad ng buwis
tinutulong ba ito? Yes. Sige, Kapag napakahalaga mo, kung paano natin ibabahagi yung ating kinikita para sa ating pamahalaan, para tumulong ating ekonomiya. Kasama sa foreign secretary sa mga bagay. At siguro pati yung patriotism, baka pwede mag-recommend ka, Joe, dahil kayo naman ang presidente, kung baga kayo yung pwede kayo mag-dicta dyan di ba? Kayo yung naggagawa ng policy ng school, baka pwedeng dagdagan mo natin yung mga subjects that will tackle patriotism. Kasi ang tingin ko, ito yung problema din natin sa ating bansa. Kaya tayo ay divided tayo, no, as a nation, as a country. Dahil hindi masyado nararamdaman ng ating mga kabayan yung salitang patriotism. At para ma-inculcate natin yan sa isipan at puso ng ating mga kabataan, dapat ito ay maging parte ito ng programa ng mga schools. At kayo ay nasa posisyon na pwedeng idagdag ito. Baka tutulong din kami sa pag-advertise basta yung patriotism ay nanonood sa mga subjects na inyong i-formulate para sa mga courses ninyo, Kadyo. Ang isa namin iisip ay yung bigyan ng diin ang ating kasaysayan bilang isang bansa. Sapagkat sabi nga nila ay we are where we are now kasi hindi natin alam ang ating pinagdaanan, ang ating hapon. We don't know our identity. Kaya nahihirapan tayo bilang isang bansa. And sa aming parte, tungkol sa patriotism, ako mismo ay whenever we have our flag ceremony at hindi maganda yung pagkanta ng mga bata, pinauulit ko para maidiin talaga yung pagmamahal sa ating bansa. Good morning, Joe. Meron ka bang balak na mukhang puno na yung campus? May balak ka bang lumipat ito o dagdag ng campus? Mayroon talaga. And hinihintay lang ang magandang pagkakataon. May balita ko, mayroon diyan sa Lipan na hanggang magkaroon ng kami ng lupa upang paglagay ng paralan. Hindi dadating siguro kami doon sa pagkakataon na. At kaibigan Joe, mabuti na lamang at meron tayong kasamahan na meron ganitong klaseng school na nakakapagbigay ng quality education. So dahil na kung titingnan natin ang national level, ay mukhang may problema tayo sa quality na education. Kung ikukumpara mo ito sa pagtaas ng populasyon, ay malaking diferensya ng growth ng edukasyon natin at sa population growth. Hindi malaking kalamangan ng population growth. Sa katunayan, malaking porsyento mga dropouts kung titingnan mo sa national level. Ang tatanong ko sana sa aking kaibigan Joe ay dito baga sa atin sa Lipa o sa buong Batangas, ano masasabi mo sa quality ng education? Sapagkat tayo naharap sa tinatawag na globalization, yung tinatawag na competitiveness, kailangan ihanda ang ating mga estudyante sa hinaharap. Ay pag mahina ang quality ng ating education, ay tayo ay may iwanan sa mga kalapit bansa. Kaya tanong ko sa aking kaibigan Joe, dito baga sa atin sa Batangas ano masasabi mo sa quality ng education? Magandang katanungan yun, and unahin ko na muna yung aking paaralan. Hindi naman sa pagmamalaki at pag naman yung tuturing na ito yung isang pagpupromote sa aking paaralan ay mataas ho ang antas ng aming paaralan. Katibayan ho, katunayan po ay ang mga bata ho na nagtatapos sa amin ay kumukuha ng tinatawag nilang UP admission test. And yung unang batch ho namin ay ang pumasa ay mahigit na 50%. Pataas na ho yun ang pataas hanggang umabot sa 91%. Yung kahulihan ho namin na narating ay 91%. Pero ngayong taong ito, medyo bumaba ng konti. Dahilan sa, sabi ko nga kanina, dalawa ho ang aming curriculum. Yung isang science, math curriculum at saka yung regular with arts curriculum. Eh nung kumuha ho itong aming sa arts, siyempre hindi nila linya masyado yung math at science.
Kaya medyo bumaba ng konti. At ang sasabi ko naman ho sa antas ng edukasyon dito sa Lipa ay ako'y galing mo dati yung nasa public school ako and mateach ako sa inyong mataas ang antas ng pag-aaral dito sa ating Luzon, maging private o sa buong Batangas po, ang pagkaalam ko, hindi ako masyadong tiyak, ay mataas. Sapagkat kaya ko po naitanong yun, di hamak na magaling, hindi ko naman sinasabing ito'y aking sariling puro-puro lang, ay di hamak na mas mataas na ang task ng pribado kaysa public. Sa dahilan na kulang po ang pundo ng public, kulang sila sa mga textbooks, kulang sila, may hinasweldo ng kanilang mga guro, at ang kanilang paaralan ay kangayang facilities hindi maganda, at maraming estudyante sa loob ng isang classroom. Kaya napakadihado ang public school. Ngayon, anong masasabi mo doon sa ratio ng public at private? Paano natin mapapahabol ang public sa private? Sa dahilang may mga kakulangan ang public. Ang masasabi ko doon ay dapat tingnan ng DepEd ang sitwasyon and national government rather. Ang DepEd ay kailangan ng karagdagang pondo para matugunan ang lahat ng mga pangangailangan, classroom, at saka dagdag na teacher, dagdag na sweldo para naman ang maakit ng mga guro ay yung magagaling. Kasi kung mababa ang bibigay ng sweldo sa teacher, hindi mo maaakit siyempre yung magagaling na teacher. And yung gagaling natin teacher sa totoo lang ay pumupunta sa ibang bansa kung saan mas mataas ang kanila sinasama. Okay. Sasabihin ko binabati ko po ating si Mr. Jody Castro sa pagbibigay niya ng mga scholarships sa mga bata na hindi na makapag-aral dahil wala silang bayad. So, ako nagpapasalamat sa kanya at marami siyang natutulong. Hindi na congratulate ko siya. Katunayan na ako'y nabigyan. Sa mga bata hindi makapag-aral. Maraming salamat, John. Salamat to sa inyong sa inyong pasalamat. Ang kami ho, ako katulong ko sa paaralan namin ay ang aking misis, si Mrs. Rene Di Castro, and hindi ho namin itinuturing na ang aming paaralan ay negosyo. Ito ay para isang misyon. Pagkat dumating na ho naman kami sa edad na hindi na naman natin siguro kailangan na maghanap pa masyado ng pera. Ka-joke, natatandaan ko, ako nasubaybayan ko yung pagtayo ng eskwelahan nyo. At yung intensyon ni Kadjo dyan, kung hindi ko nagkakamali at yung unang kinikwento mo sa akin yan, ang gusto mong i-cater during that time ay yung mga katulong na. Yung talagang makita mo yung service sa puso niya, kung bakit nagtayo siya ng school. Nagkataon lang na talagang maganda yung curriculum ng school ni Kadjo at lumaki ng lumaki until now. Ngayon, may college na rin kayo. Pero may tanong ko lang sa iyo, Jo. Sa Batangas ba, mayroon din kayong association ng mga schools? Yung mga chairman kagaya mo na natitingala na, may mga grupo din ba kayo? May association din kayo? Meron din sa iba, meron. Kasali ka. Ano yung pinag-uusapan niyo? Kasi marami pa rin talaga dito sa Batangas na gusto magpaaral sa Manila. Mayroon pang sa Lasal Ta, mayroon pang sa Ateneo. Samantalang kung titignan sa iba, mayroon tayong Lasal na. At hindi na rin siguro may iwan pagdating sa mga facilities. Ang Lasal ngayon ay napakaganda na. But ano nakikita niyo yung problema? Bakit yung mga students natin from Batangas ay mas pinipili pa nila na mag-aral sa Metro Manila considering yung traffic doon, yung problema sa tirahan, yung mga demonstration, yung baha na doon. Dito sa Batangas, ang ganda na rito eh. Ano yung mga napag-uusapan niyo among you na involved sa education sector? Ang masasabi, personal observation ko, yung aming mga graduates, naging ugali ko na
itanong sa kanila, bawat isa sa kanila, saan ka papasok, saan kang aling paaralan mo na nakikili mo. Siyempre yung aming talagang matitinig na bata, ang pinipili ay Ateneo, UP, UST, and talaga naman sila kumakasa doon. So hindi ko natin nawan yun. Pero yung iba pa, ay gusto kong malaman kung saan ang napipili nila. And katutuwa naman din yun na nalaman na marami sa kanila ay dito na sa Batangas. Okay. So yung government naman, kasi hindi na maaari kayo makasurvive ng nag-iisa. Kinakailangan may kapartner kayo, especially na ang motibo nyo naman is napakaganda. And you're also supporting the education ng ating mga kabataan sa ating bansa. Kung ang inyong objective ay pagandahin yung quality ng education sa Batangas, anong mga support naman ang inyong nakukuha galing sa probinsya natin, no? Kaya dito sa Lipa? Ang tulong na natatanggap namin, actually hindi sa amin ang tulong na binibigay sa mga bata. May tinatawag silang voucher system. Yung mga batang kwalipikado na halimbawa ay hindi masyadong nagkakainan ng magulang ay sinusubsidize ng government kung ano ng tuition. So, ang bawat isang bata ay tumatanggap halimbawa ng 5,000 pesos a year. So, katalungan na yun sa pinabayan na Okay. Tayo po mga kaibigan ay napapakinggan ho sa 98.5 live ho tayo. And then mamayang gabi ho sa Cable TV Channel 6, 8 o'clock up to 9 o'clock in the evening. At bukas naman ho sa Metro Manila, tayo po ay mapakinggan naman sa 1134 kHz BWWB Armed Forces Radio. Ito pong signal ng aming station ay napapakinggan hanggang Pampanga, hanggang Tarlac. At dito po sa southern part ng Luzon hanggang Lucena at Mindoro. 10 kilowatts po yung ating Armed Forces Radio. Well, mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na siguro sa ating programa. But bago tayo tuloy magpaalam, nais ko muna hong huliin ng kaunting report galing po sa Batangas Chamber of Commerce and Industry tungkol po sa kanilang mga plano, mga programa nila, at sa mga members na gusto lang i-address sa ngayon at doon pa sa gusto maging miyembro ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Si Mets. Salamat, Colonel Sumudio. Kami nga ay nakikipag-cooperate sa Philippine Marketing Association narito at sa Rotary Club of South, Lipa South. Mayroon silang plano para sa Travel and Tourism Fair before the end of May. Narito si Topper sa St. William Travel and Tours at saka sa Logistics, at narito si Marvin na nasa hotel para doon i-organize yung Travel and Tourism Fair. And then we have plans, narito ang aming Vice President for Agriculture and Food Security na magkakaroon ng Agriculture Fair sometime in July or early August. I hope na, kasi hindi kami makapag-finalize ng plano because of the coming elections. At narito nga si Mr. Joe para sa ating Education Committee. So we hope, every October, nasa Manila Hotel ang Philippine Business Conference. So yun. We will have more plans and finalize our 2011 pagkatapos ng elections. Everything is na-hold nung ating election. So we will always cooperate with UP Batangas, and we hope this program is magtuloy-tuloy para sa kabutihan ng ating mga kababayan. Sana narito lagi si Mr. Fomento para kami samahan, even though he's coming from Manila. At saka ang ating mga kasama sa Rotary South. Yun lang ang Colonel. Kompleto na tayo. Nadadagdagan na yung ating community. Mayroon tayong sa academic sector, sa education. Sana Adjo, regular na tayo para pag mayroon tayong mga guests dito is napapakinggan naman yung core format. Importante yung wisdom ng isang nasa academic. Sa academic, especially kay Joe na galing yan sa Batangas Science. Hindi mo alam na yun ang founder ng Lipa Science High School, di ba? Kaya kita mo naman ngayon
Marami na ng mga matagumpay na estudyante na produce ang school na yan. Walang ibang dapat pasalamatan dyan kundi si Kajo. Di ba, Kajo? Thank you. Alam mo naman si Joy, nung nag-uumpisa pa lahat ng mga Rotarians ay hindi kaya niya lahat sumama sa kanya na magtayo ng eskwelahan. Siyempre, kinakongratulate namin siya. At saka, ang masasabi doon tungkol sa tourism dito sa atin sa Batangas, sana po pagkatapos ng halalan, eleksyon nito, ang mga malulubog na mga alkalde o ng mayor ng kada bayan, magkaroon ng forum, tourism forum, para magkaisa. At magbuo ng isang tour group, yung parang isang company na magbibigay ng ipapakita nila yung kanilang mga bayan sa mga turistang dumarating dito sa ating bayan. Kasi yung mga kagaya ng ginagawa sa ibang bansa na magkakaroon ng tourist information at sana naman magkaroon sila ng pagkakataon na magkaisa at ipresenta nila ang kanilang mga kanya-kanyang bayan na yung mapupuntahan sa kanilang bayan. Okay, yan po ang ating President nominee ng Rotary Club of Lipa South, si President nominee Alvin Castillo. Palakpakan natin yan. At yan po na susunod na gagastos sa Rotary Club of Lipa South. At si Director Maramparo, Director. Good morning sa lahat. Lalo na sa aking kaibigan si Joe. Bago siya dumating dito ay nalit nga lang siya gawa ng galing sa simbahan at nalangan ng konti. At sana ay maging pantunan din niya ito sa kanyang school na may sama sa mga curriculum niya ay sa simba o religion. Magmula si Maramparo, Vice President for Batangas Province Chamber of Commerce and Industry. Nagpapasalamat sa programa at bumabati sa APAP Batangas, usapang pangkaularan, usapang pangkabuhayan. Salamat. Thank you very much, Director Amparo at si Kajo. Kajo? Salamat at nabigyan ako ng pagkakataon nakasali dito. Akin naman tigilin na mga susunod pang pagkakataon ay muling makasama ninyo. Thank you very much. Kaped? Sa ngalan po ng Batangas Province Chamber of Commerce and Industries, sana po ay lagi kayong makikinig at manood sa programang ito sapagkat marami po pong darating na talakayan at mga informasyon at para sa ikaunlad ng ating probinsya. Maraming salamat po. Thank you very much. Yan po ang President po ng Batangas Province Chamber of Commerce and Industry. At yung mga bisita naman natin galing po sa Philippine Marketing Association kay Marvin Ibas. Marvin? At sa APAP Batangas po, marami pong salamat sa inyo at naimbitahan din po kayo. Doon po sa Turismo Forum po, kami po ay sa organisasyon po namin, kung ito po ay makatatalakay natin, kami po ay talagang 100% po natutulong sa ating talakayan. Salamat po. Thank you very much, Marvin. Kay Chris? Salamat po sa APAP Batangas na naimbitahan po kami dito. Bilang membro po ng Philippine Marketing Association Batangas Chapter, ini-invite ko po yung lahat ng may-ari ng resorts, travel agencies, private sectors na meron po kaming gaganaping Batangas Travel Fair this coming May. Sana po matulungan po natin yung ating tourism dito sa Batangas. At bilang sa travel agency po, so tumutulong po kami para mas lalong mapaunlad at mapalaganap ang turismo dito sa Batangas. So maraming salamat po at napaunlakan po nyo kami dito.
Thank you very much, Chris. Sa lahat ng ating pong mga manonood at nakikinig po sa ating pananuntunan, maaari po kayong dumalaw, mag-participate dito sa ating programang Apap Batangas. Ginagawa po namin dito sa Blue Sapphire. Ito po ay courtesy ng aming kaibigan sa Rotary Club of Lipa South kay Dean Go. At pwede kayo mag-participate dito. Kinakailangan lang dito, pag pupunta ko kayo, mag-order lang kayo ng tubig o kaya ng coffee. No? Para makita naman itong napakagandang restaurant dito po sa Blue Sapphire. Napakaganda itong lugar ito dito, Bien, no? Yeah, talakayan po, huwag magbarilan. Talakayan. Ang sabi ko nga lagi sa programa ko, talakayan, mag-usap-usap tayo para sa ikaunlad ng ating bayan. Huwag po tayo magpapautok doon sa mga gumagawa ng karahasan sa ating kanayunan. Lalo po yung mga makakaliwa. Ay itigil nyo na po yung mga taril na yan. Isalog nyo na po sa ating pamalan. Pagtalakayan tayo, mag-usap-usap po tayo. Sino po tutulong sa bayan natin? Kundi tayo rin po mga Pilipino na rito. Mahalin po natin ating bansang Pilipinas. Ang masasabi ko po sa mga nasa lansangan, safe driving. Kailangan po tayong sumunod sa ating mga law ng ating kalsada. Mag-ingat po kayo sa pagmamaneho. Maraming salamat. Thank you very much. Mga kaibigan, yan po ang last portion ng ating programa, Apap Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Live galing po dito sa Blue Sapphire at tayo po napapakinggan sa 98.5 and delayed telecast po tayo sa Cable TV Channel 6. Ito po yung ating programang Apap Batangas. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kasama, Rotary Club of Lipa South, sa Batangas Chamber of Commerce and Industry, sa Philippine Association Incorporated, at sa ating kaibigan sa academe sector, si Kadjo. Kadjo, tuloy-tuloy natin ito, And then, next time ho ay magkakaroon tayo ng forum para sa tourism naman. At ikaw nang bahala siguro, Alvin, mag-invite ng mga speakers natin para sa tourism. So mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio hanggang sa susunod na programa. Bansang Pilipinas, welcome back sa